Pinipilit na raw ng pamilya Robredo na ibalik sa normal ang kanilang buhay matapos ang pagpanaw ng kanilang haligis tahanan. Pero ang alaala raw ni Secretary Jess, mananatiling inspirasyon at gabay sa kanilang mga buhay. Ang medic na balita, ni JP Soriano. Ilang araw matapos ihatid sa huling hantungan si DILG Secretary Jessie Robredo, sinisikap na raw ng panganay na anak ng yumaong kalihim na magpakatatag at bumalik sa kanilang normal na buhay. Mahirap man, pilit siyang humuhugot ng lakas sa alaala ng ama at ng kanyang pamilya. We're taking it one day at a time. Actually, natutuwa kami kasi even after nilibing, ang dami pa rin bumibisita dun sa Eternal Garden. Yung priority namin is, yung dalawang kapatid ko, babalik sila ng school on Monday. Even ako mag-work na rin. Kumbaga, it would be better for all of us kung medyo back to normal yung daily routine namin. Sa eulogy ni Mrs. Lenny Robredo noong araw ng libing ng kalihim, tila pilit din nagpapakatatag ang Mrs. ni Robredo. Nakita mo na ba ang mother mo na umiyak? I think she's trying to be strong for all of us. So, hindi naman. Kapag ginawa naming evident yung grief namin at makita ng iba, masihina yung loob nila. Sa Facebook account ni Aika nakadisplay ang ilan sa mga kuha nilang mag-ama, gaya ng biyahe nila sa Malaysia at nang minsang umattend sila sa isang pagtitipon sa Maynila. Simula noong magtapos si Aika sa kolehiyo, sumama na siya sa kanyang ama sa pagtira sa Maynila. Was he a cool dad? Strict ba siya? Siguro malaking tiwala niya sa aming mga magkakapatid na alam niyo na kung ano yung tama. So, alam niyo na kung ano yung dapat yung gawin. Was there ever a time na na-mention niya yung future mo? Like, kung darating yung point na mag-aasawa ka na, and anong klaseng lalaki yung gusto niya for you? Well, yung lokohan lang namin dati was, pag nagkaroon ka ng asawa, huwag ka na magpalit ng last name kasi wala akong kapatid na lalaki. Pag nag-uusap kasi kami laging short term, medium term eh. So like ngayon, yung focus niya is say, ako, yung work ko and career ko, anong plano mo for the next, ganito, ito yung options. Nakasanayan na raw nilang mag-ama na mag-I love you at sabihin ang lahat ng gustong sabihin sa isa't isa. Bagay na nakatulong daw na madaling matanggap ang pagpanaw ng ama. Ikinuwento rin ni Aika naging pagdalaw ng nakaligtas na aide de camp ni Robredo na si Chief Inspector June Abrasado sa kanilang bahay noong araw na ilibing ang kanyang ama. Araw-araw nga ata kausap niya yung mom ko kasi parang araw-araw siya nagsasorry. Parang kami, no, you don't have to apologize kasi never naming naisip na you are someone to blame. Buo rin ang tiwala nilang mag-anak na magagampanan ni Secretary Mar Rojas ang iniwang pwesto ng kanyang ama. Si Secmar was appointed by the President as the new DILG Secretary. What was your reaction muna to that and your mom's reaction to that? Natuwa kami. We have ang taas ng respeto namin kay Secretary Mar and can't think of any other person suited for the job. He always believed in people to a fault. Parang he would always give people chances. Lagi niyang tingin kay sa mga tao na kahit papaano may mabuting side. Na it's just a matter of sometimes kung ano yung nagpe-prevail, which side of that person yung lalabas. Marami man daw ang nagsasabi sa kanyang ina na tumakbo sa politika at ipagpatuloy ang iniwan ni Secretary Robredo. Pero sa ngayon, malabo na gawin nila ito. Nagpapasalamat din ang buong pamilya Robredo sa lahat ng nakiramay at nagdasal para sa kanilang amang si Jessie. JP Soriano, GMA News.